Hapon sa ating lahat. Ito po yung ating presentation sa Filipino 1 sa ating subject na Filipino 1. Ngayon hapon ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang uri ng akademikong sulatin at nakikita natin po ay meron tayong inahandang PowerPoint presentation. I-convert natin siya. The WPS is converting to the PDF. Okay? So, ito yung ginawa natin na para meron tayong discussion for this afternoon. Kasi, pag gagawa tayo ng isang like Canva or any apps na i-edit natin is mahihirapan kayo mag-access. So, ang ginawa ko, nag-screen record ako. So, without further ado, let's do this topic. So, ito na yung ating topic. Sa number 1 is tinatawag nating synopsis or buod. Pag sinabi natin synopsis or buod ay isang uri ng lagom na kalimitan ginagamit sa mga akdang nasa tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula-dulaan o parabola, talumpati at iba pang anyo ng panitikan. So itong synopsis na ito or buod ay napakadali po siyang intindihin dahil isa po siyang uri ng information na which is sinasummarize mo or kinukuha mo yung isang kabuuan ng isang salita o isang halimbawa sa isang kwento or talumpati, isang malawak na information na ginawa mo siya, gimerge mo siya na which is mas lalo mo siya pinaikli para mas madaling maintindihan. Okay, so sa number 1 is agenda. Pag sinabi nating agenda, maraming alam natin ang salitang agenda. Pag naririnig natin ay unang pumapasok sa ating isipan ay mayroong isang information, mayroong isang pag-uusapan na importante na which is ito ay patungkol sa isang organization or halimbawa sa isang institution. Okay, so basahin natin ang kanyang definition. Agenda is isang uri ng tekstong procedural na naglalayong magbigay ng sunod-sunod na mga hakbang upang mapadali ang isang gawain. So yun nga, ang agenda daw ay isang uri ng tekstong procedural. When you say procedural is meron siyang procedure na sinusunod na naglalayong magbigay ng sunod-sunod na hakbang upang mapadali ang isang gawain. Meron siyang step by step na mas lalong madali yung maunawaan ang ating pinag-uusapang isang agenda or meeting. Okay, so yun po ang tinatawag na agenda. Kumbaga meron siyang step by step. Bago natin mapuntahan ang pinaka end of the topic is meron tayong first, second, third, and so on and so forth. Okay, so halimbawa na is pagpaplano ng mga mag-aaral sa isang grupo kung paano tapusin ang kanilang pananaliksik. So yun nga, sa agenda is pinag-uusapan, pinagpaplanuhan ang isang bagay na para ma-aim natin, ma-attach natin yung isang plan or isang gawain. Saan binigay ng halimbawa dito is yung mga mag-aaral daw is nagpaplano sila paano nila tatapusin ang kanilang pananaliksik or research. Okay, so the number 3 is bio note or biographical note. Paulit-ulit yung sinasabi po, ang bio note po ay patungkol po sa ating personal profile, sa ating information, the self-information, which is biographical note. From the word biographical note. Okay. So, ang kanyang definition ay pagsulat ng personal na profiling isang tao ayon kay Duenas at Swanses 2012. Ito ay talaan ng buhay daw ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic na career na madalas na makikita sa mga journals, aklat, abstract na sulatin, papel at website at iba pa. Okay, pag sinabi natin daw bio note or biographical ay isang profiling ng isang tao maging sa kanyang academic career na madalas makikita mo siya sa kanyang journal. Halimbawa, ako, ang profile, pag akong pinag-uusapan, makikita mo kung ano yung first name ko, second name, middle name, and kailan ako pinanganak at saan ako nakapagtapos mag-aral at ano yung experience ko sa aking trabaho. So yun po ang halimbawa ng bio note or biographical note. Okay, so ito yung mga tandaan sa pagsulat ng bio note. Ang mga sumusunod, number 1 is personal. Pag sinabi natin personal is buong pangalan, lugar, taon ng kapanganakan. Sino yung pangalan mo, last name mo, kailan ka pinanganak, saan ka pinanganak.
Sa second is educational background. Sa educational background, ano na yung saan ka nagsimula mag-aral ng secondary or kolehiyo or college or graduado or may graduates or may masteral ka na. So the third is karangalan at karanasan. Yun nga, ito yung karangalan at karanasan or conditional. Ito yung mga experience mo, kung ano yung mga na-experience mo pagdating sa isang work, ano yung mga achievement mo na nakuha mo during your study or even during your work. Merong mga certificates na nakuha mo. Okay. So, number 4 is lakbay sanaysay or travelogue. Pag sinabi nating lakbay sanaysay or travelogue ay isang suliraning tumatalakay sa karanasan sa paglalakbay. Ang suliranin na ito ay tungkol sa kung ano ang natuklasan ng manunulat tungkol sa lugar na pinuntahan niya, sa mga taong nakasalamuhan niya. Okay, so pag sinabi nating lakbay sanaysay from the word travelogue, kumbaga nagta-travel ka sa isang lugar or nag-out of the world ka, na kung ano yung nakikita mo doon sa isang lugar, doon sa isang bagay o mga taong nakasalamuha mo ay sinusulat mo kung anong meron doon sa isang lugar na yun na nakikita mo. So yun po ang tinatawag na lakbay sanaysay or travelogue. Okay, so merong mga condition na iba't ibang pagiging travelogue. So number 1 is kultura. Halimbawa, sa isang lugar sa atin, pag mapunta tayo sa ibang bansa, sa Amerika or in Dubai or sa abroad, so makikita natin, susulat natin kung anong kultura meron sila, ano yung mga paniniwala nila or tradition, ano yung mga paniniwala nila, at saka experience ng isang author or kung ano yung na-experience mo doon during your paglalakbay or travelogue. And ano yung mga uri ng mga tao doon, ano yung kanilang pananamit, ano yung kanilang language, ano yung kanilang ginagawa o pag merong mga okasyon. So yun nga, sinusulat mo. Okay. The next is number 5 is katitikan ng pulong or minutes of the meeting. Pag sinabi natin katitikan ng pulong or minutes of the meeting,